Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ayan, anumang oras na inyong napapanood at napapakinggan itong ating uploaded video or content, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, no? Sa lahat po ng ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, and syempre, saan mang sulok ng mundo, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta, pagtangkilik, pag-antabay at pagsubaybay sa Munting Tinig TV. Okay? So ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung pinangalandakan ni Sara Duterte na mahal niya ang Pilipinas at yung panawagan niyang mahalin ang Pilipinas. Okay, pag-usapan po natin yan. Pero bago ang lahat, ayun, congratulations po sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mahal na Pangulo na kahit po binabatikos, sinisira, winawalang hiya na mga kababayan po natin na kung saan ay nagtrabaho po sa Qatar, ayun, napakiusapan po ang Qatari government sa pamamagitan po ng Qatar Ambassador to the Philippines na patawarin at syempre bigyan ng consideration yung ating mga kababayan na posible sanang maharap sa illegal assembly at mayroon pong kaparusahang 3 taon, 6 hanggang 3 taong pagkabilanggo at pagmumulta ng 50,000 reals. So almost 700 or 800,000 pesos each. Okay? At syempre, maaari ka pang ma-blacklist. Pero, dahil maganda po ang ugnayan ng Pilipinas at ng Qatar, ayon, napalaya po at na-dismiss ang mga kaso ng mga pasaway po natin ng mga kababayan na hindi marunong magrespeto sa batas ng bansa kung saan po sila ngayon nagtatrabaho. Okay? And syempre, itong mga DDS supporter at mga supporter ni Sara at saka ni Rodrigo, kahit man lang magpasalamat, wala. Bagkos, baka mamaya sisigaw pa na naman sila ng Duterte, wala pong problema basta dito sa Pilipinas. Okay? Kasi ginagalang naman yung inyong karapatan. Ang pag-usapan po natin ngayon, mga kamunting tinig, ay itong kaipokrituhan. Napakasinungaling talaga ni Sara Duterte at napakawalang hiya. Ang kapal ng mukha magsabing mahalin ang Pilipinas, God save the Philippines, oo, at mahal niya ang Pilipinas, pero wala po tayong matatandaan ni isa na binatikos o nagkomentaryo si Sara Duterte sa kawalang hiyaan na ginagawa ng Chinese Coast Guard dyan po sa disputed area o sa West Philippine Sea na kung saan klarong-klaro tayo po ang may karapatan according to the arbitral ruling na inaward po way back 2016 na hinayaan ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya namihasa ang Chinese government sa pangbubuli sa pamamagitan po ng kanilang mga Chinese Coast Guard. At ito pa, wina-water cannon, nililaser yung ating mga Coast Guard, yung mga magigiting po natin ng mga kababayan na nagtatanggol po sa West Philippine Sea, na ipinaglalaban ang ating karapatan, no? At hindi naman po nagba-violate sa international law or sa UNCLOS. Okay? Yun po mga kamunting tinig, si Sara Duterte, wag na ninyong paniwalaan yan na mahal niya ang Pilipinas. Dahil, alam niyo naman, si Sara magaling mambulatik yan. Oo, magaling magsinungaling. At saka magaling po gawa-gawa ng kwento para kaawaan siya ng sambayanang Pilipino. Pero ang mga Pilipino na may utak, may puso at may magpamahal sa bansa na tunay, hindi katulad ng mga DDS, no, mga Duterte Diehard supporters, anti-Marcos, anti-government, kung ano-ano na lang ang mga pinagsasabi tungkol po sa nahaharap nating conflict sa China. Mas pabor pa sila sa China kumpara po sa mga tactics, kumpara po sa mga strategies tungkol po sa mga pulisya ng gobyerno pagdating po sa West Philippine Sea. Ganon kagarapal ang galawan ni Sara. Huwag niyo ngang pamaniwalain na mahal ninyo, kayo na mga Duterte. Huwag niyong paniwalain ang taong bayan na mahal niyo ang Pilipinas. Kahit kailan hindi niyo kinundina ang China. Oo, actually nga, kahit nga yung pang-aangkin nila
sa Spratly Island, sa West Philippine Sea, wala kayong ginawa. Ni minsan hindi nyo ipinagtanggol ang stand ng gobyerno. Kahit nga sa panahon ni Rodrigo Duterte, di ba? Mahal ba ang Pilipinas na isusuko mo na lang yung teritoryo mo? Mahal nyo ba yung Pilipinas na nasusugatan na yung ating mga Coast Guard? Wala pa rin kayong ginawang aksyon? Hindi pa rin nyo kinundina ang ginawa ng Chinese government? O ngayon, may napabalitang fake news, inaangkin po ng China ang Palawan. Wala pa rin kayong imik. Ni minsan hindi namin nakikita na parang side kayo sa Pilipinas. Kaya wala pong maniniwala sa inyo pag sinabi ninyo na mahal ninyo ang Pilipinas. Ang daming instance na pwede nyong ipaglaban ng Pilipinas, ang bansa po natin na sinilangan, pero wala kayong ginawa. Bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, dapat tulungan mo ang Presidente upang hikayatin ang ating mga mamamayan na huwag isuko ang ating teritoryo. Na kahit ano paman, ipakita po natin ang determination natin na kahit anumang mangyari, ipaglaban po natin dahil atin po yan. Hindi po tayo nang aangkin. Tayo po ang inaagawan at tayo po ang minamaliit dahil ang tingin po ng China sa bansang Pilipinas, maliit at hindi kayang lumaban. Oo, hindi natin kayang lumaban sa giyera. Pero hindi po tayo naduduwag kapag nasa tama po tayo, nasa tama po tayo. No? Hindi po pwedeng porket maliit ang tingin ng China sa atin, magduduwag-duwagan na lang tayo. Hindi. Kaya nga po, pasalamat ako dahil unang-una, itong mga Philippine Coast Guard personnel natin ay talagang pinaglalaban. Tingnan mo, si Tariela, talagang pinaglalaban kahit nasa Kongreso, kahit sa anumang venue at gumagawa din ng ingay sa social media na hindi po natin dapat suportahan ang kapwa natin mga Pilipino na mga traidor na kung saan ay baliwala yung mga ipinaglalaban, yung mga hirap, yung mga kaba, yung mga danger, na maaari po silang mapahamak sa gitna ng karagatan dahil nakaambang po yung mga malaking barko ng China dyan. Pero ang gobyerno under Marcos leadership, under PBBM, ay nanatiling matatag. That's the reason why na ang international community ay pinapaboran yung claim ng Pilipinas at ayon po sila sa United Nations Convention on the Laws of the Sea or at the same time, the arbitral ruling na tayo po ang karapat-dapat awardan ng karapatan na yan. Hindi po ang China. Despite of the facts na mag-present sila ng mga 9-dash line, mga 10-dash line, so hindi po naniniwala yung arbitral ruling, ang arbitral yung international law. Okay? Kaya nga tayo po ang pinagbigyan at tayo po ang kinikilingan. At suportado po tayo ng iba't ibang mga bansa from Europe and at the same time from Western world, most especially United States of America. Kaya po hindi totoo yung sinasabi ni Sara Duterte na mahalin natin yung Pilipinas. Mahal namin, Sara Duterte, ang Pilipinas. Ikaw lang man ang wala. No? Hindi nga namin narinig, ulit-ulitin ko, hindi namin narinig na kinundina ninyo ang China sa kanilang mga aggressions, yung mga aggressive moves nila po dyan. At tayo pa ngayon ang pinagbibintangan na bully. Maliit ang tingin nila sa Pilipinas, tapos ngayon, ipinapakalat nila na tayo ang dahilan na magkaroon ng tension sa West Philippine Sea. Samantalang, hindi naman tayo ang nagpo-provoke. No? Hindi ibig sabihin na magbili tayo ng mga missiles, mga fighter jets, mga warships, gera yung ating pinaghahandaan laban sa China. Hindi. Pero kung gerahin tayo ng China, alangan naman na magtingin lang tayo. Alangan naman yung ating mga armed forces, hindi ipagtanggol yung ating bayan, yung ating bansa. Yung ano lang ba, wag nyong lituhin ang taong bayan, sabihin ninyo, mahal niyo ang Pilipinas, mahalin natin ang Pilipinas. Galing sa inyo na mga Duterte, wala nga kayong pakialam eh. 'Di ba? Wala nga kayong pakialam sa bayan. Tingnan niyo grabe. Samot-saring kahihiyan ang dinala ninyo sa Pilipinas. O ikaw, anong ginawa mo sa Pilipinas? Anong ginawa mo sa pondo ng taong bayan? Pinaglalaruan niyo.
O, yung tatay mo, anong nangyari? Ipamigay niya sa China ang teritoryo natin dahil takot ang tatay mo, tinatawag ng ibang taong demonyo, no, na gusto niyong pabalikin sa Pilipinas, pero ang realidad paano makabalik? Dahil po sa proseso ng International Criminal Court. Ang tagal pa lang ng International Criminal Court hearing pa lang, 8 to 10 years na. And then, pag ma-convict or masentensyahan, pwedeng 30 years imprisonment. Kaya nga sabi nga ng iba, bangkay na lang na ang dadalhin ni Rodrigo Duterte, ang kay Rodrigo Duterte bago siya makabalik dito sa Pilipinas. So, balik tayo kay Sara. Huwag mong lukuhin ng tao. Dahil ikaw, Sara Duterte, hindi ka na pinaniniwalaan. Mahiya ka sa sarili mo na sabihin mo, mag-advise ka na mahalin natin ang Pilipinas. Coming from you? Hindi pwede yun. Hindi pwedeng naghalik-halik yung tatay mo tapos sabihin mo, mahal ninyo ang Pilipinas. O anong ginagawa ninyo ngayon sa ginagawa ng China? Ni hindi nyo nga kinundi na. Ni hindi ninyo kinounter-attack. Diba? Nanatili lang kayong nanonood sa mga television ninyo, sa mga social media ninyo. Ni hindi nyo malang binayo ng counter or statement yung mga pinagsasabi ng China. Gusto ngang saklawan ng China yung ating AFP modernization program. Ayaw niyang i-upgrade natin. Ayaw nilang i-upgrade yung ating mga kagamitang pandigma dahil yan din po ay magdudulot ng maaring sigalot between China and Pilipinas. At parang sinasabing nagiging mouthpiece ang Pilipinas ng Amerika. Mali po yun. Ni hindi nyo nga binatikos yun eh. 'Di ba? Ni wala kayong comment sa mga ganyang bagay. Kaya hindi po kami maniniwala, Sara Duterte. Siguro, yung mga uplok at mga bobo mo o mga tanga mo na mga tagahanga, siguro madaling mapaniwala dahil sumasamba sila sa inyo. Kung ano yung sasabihin nyo, yun na talaga. No? Kung ano yung gusto nyong iparating, yun ang pinapaniwalaan ng mga kapwa ko Pilipino na nabulag, no? Sa pangbubulag ninyo. So, huwag kang magsabi sa mga Pilipinong mahalin ang Pilipinas. Alam namin kung paano namin mahalin ang Pilipinas. Coming from you, hindi po pwede. Nakakatuwa yun. Ang statement na yan, coming from you, is kaipokrituhan. Kung talagang mahal nyo ang Pilipinas, unang-una, kahit yung tatay mo nga, kung mahal niya ang Pilipinas, hindi siya makipag-alyado sa partidong may kinalaman sa Chinese People's Communist Party. 'Di ba? Klarong-klaro yan, public knowledge yan. Kung mahal nyo ang Pilipinas, dapat labanan ninyo ang narrative ng China tungkol po sa pinag-aagawang teritoryo. At tandaan hindi tayo nang aagaw. Tayo ang gustong agawan ng teritoryo. Tapos tahimik ka. Pangalawang Pangulo ka ng Republika ng Pilipinas. You are a second highest government officials of the Philippines. Then, wala kaming narinig na kinundina mo ang China sa kanilang mga agresibong mga hakbang dyan sa West Philippine Sea. Hindi mo naman lang kinundina yung China na i-upgrade ng Armed Forces of the Philippines yung ating kagamitang pandigma. Tapos ngayon, para magiging we have a defense strong deterrence. Pagkatapos, ikaw wala, busy ka sa Dahey. Wala kang ginawang counter-attack doon dahil sasabihin ng mga bobo mo, ng mga taga-suporta, responsibilidad ng Pangulo, ang foreign affairs or what we call ang foreign policy ay hindi po saklaw ng Office of the Vice President. How about we? As an ordinary Filipino, bakit may say pa kami? Sige nga. Bakit kami may say? Bakit kayo walang say? Pangalawa, sa pinakamataas na leader ng bansa. Huwag niyong gaguhin ang tao. Sara Duterte. Kaya nga no wonder nabagsak kayo sa political career ninyo dahil unang-una sa pagiging ambisyosa ninyo. Pangalawa, yung gusto nyong ipilit yung hindi naman po karapat-dapat. Try to evaluate yourself. You don't have a capacity to lead this country. Tapos nagpadikta ka sa mga tao dyan na nakapaligid sa'yo na alam mo mga anti-Marcos yan from the very beginning.
Ikaw yung nagiging partner ni PBBM nung panahon ng election, sabay kayong nangampanya, sabay kayong kumausap sa taong bayan, pagkatapos ikaw yung bumitiw, tapos ngayon ikaw pa yung mag-aak na parang ikaw yung nagmamahal sa bansang Pilipinas. Anong nagawa mo para mahalin mo ang Pilipinas? Sige nga. O, paano mo makumbinsi ang taong bayan na mahal nyo ang Pilipinas kung wala kang pakialam sa panggugulo ng China dyan sa West Philippine Sea? Ni hindi nyo nga ma-appreciate kung ano yung trabaho ng Philippine Coast Guard. Tingnan mo yung mga kaalyado ninyo, pati si Marcoleta, hindi nga naniniwala sa stand ng gobyerno. Dahil, unang-una, takot kayo sa China dahil may favor. Okay? Siguro ang Duterte administration na nakuha during that time. Kaya parang sunod-sunuran kayo ba? Parang na-hypnotize kayo. No? Yan yung hindi maganda kasi pinapakalat ninyo mahalin ang Pilipinas. Tapos mahal ninyo ang Pilipinas? Mayroon bang Duterte nagmamahal sa Pilipinas na ganyan ang kanilang mga gawain? Kayo dyan na mga nanonood sa akin, ano pong masasabi ninyo? Naniniwala kayo na mahal ni Sara Duterte ang Pilipinas? Naniniwala kayo na mahal ng mga Duterte ang Pilipinas? Naniniwala kayo na mahal ni Rodrigo Duterte ang Pilipinas? Look what happened at this point of time. Pinahiya nila ang Pilipinas. Vice President and the former President of the Philippine Republic parang sabay pa na sangkot sa crime against humanity. Itingnan ninyo, after confirmation of charges sa September 23, 2025. So ano kaya ang mangyayari? So pagdating Sara Duterte sa sa pagmamahal sa bansa, alam namin, nararamdaman na mas inuuna pa ninyo ang karir ninyo sa politika. Mahal ninyo ang posisyon. Mahal ninyo ang power. Mahal ninyo ang strong influence ninyo. Hindi po ninyo mahal ang bayan. Hindi po ninyo mahal ang Pilipinas. Hindi po ninyo mahal ang mga Pilipino. Kasi kung mahal ninyo ang Pilipinas, hindi nyo ilagay sa kahihiyan. Tingnan mo headlines. 'Di ba? Headlines. Vice President may balak na papatay ang presidente, ang speaker, ang first lady, kung ano ang mangyari sa kanya. At ini-imagine niya na pinupugutan niya ng ulo ang ating mahal na Pangulo. So, anong klase yun? Mahal mo ba ang Pilipinas kapag ganyan yung attitude mo? Na headline sa buong mundo ang mga pronouncement mo? Kayo na mag-ama, mahal nyo ang Pilipinas? Sa kabila ng pananahimik ninyo sa tungkol po sa issue sa West Philippine Sea, na hindi namin kinitaang nagtantrum kayo, ni hindi namin narinig even though sa mga pronouncement ninyo, sa mga press conference ninyo, na binabatikos at kinukundina ninyo ang stand ng China pagdating po sa West Philippine Sea. Dapat panigan nyo kasi 2016 pa lang panalo na tayo. 2016 pa lang, panalo na tayo. Pero anong ginawa ng tatay mo? Ngayon, Vice President ka, tahimik ka tungkol po sa kung anong nangyayari, ni hindi mo man lang masuportahan ang Philippine Coast Guard po natin. Mabuti pa nga yung opisyal ng Philippine Coast Guard, Tariela, dahil nangangampanya pa na wag iboto itong mga kandidato na kung saan ay kumikiling sa Chinese narratives. Pero nakakalungkot dahil, ayan, mga vloggers ninyo na sumusuporta sa inyo, na impluensyahan ng Chinese philosophy. At the same time, Chinese idealism. That's the reason why na they cannot counterattack the provocative activities of China sa West Philippine Sea. Ayaw nga maniwala ng kalyado ninyo na may West Philippine Sea. Pagkatapos, kakapal ng apog mo, kapal ng mukha mong magsabing mahalin ang Pilipinas, mahal nyo ang Pilipinas, God save the Philippines. God save the Philippines na halos ipamigay ninyo ang teritoryo at gawin yung China, province of Philippines, panahon ng tatay mo, mahal nyo ang Pilipinas. Wala. Ang totoong nagmamahal sa Pilipinas, ang Pangulong Bongbong Marcos. Ang totoong nagmamahal sa Pilipino, kahit binabastos, binabalahura siya ng ilan sa ating mga kababayan, na kaalyado ninyo mga Duterte, si PBBM
taos-puso pa ring ibinibigay ang kanyang taimtim, marubdob na pagserbisyo. Katulad lang nangyari. Kung hindi si PBBM ang presidente, do you think pakakawalan ng Qatari government yung mga nakulong na mga kababayan po natin, na mga pasaway sa Qatar, na pilit pang i-deny ng mga abnormal na mga DDS, social media influencers na mga, nako, ni hindi nga ng mga DDS social media influencers na tackle yung mga ganun. O kaya nga sila, tingnan mo, ipapatawag na nga sila bukas. Abangan natin kung sila po ay dadalo. So, dyan lamang po, sinungaling ka, Sara Duterte. Hindi mo mahal ang Pilipinas. Ipokrita ka. I am very, very, very sorry. You not to accept that commentary against you. Why? Kasi yun na nakikita ko. Yun na nakikita namin. Wala kang stand pagdating po sa West Philippine Sea. Kaya wag mong sabihing mahal mo ang Pilipinas. Kung mahal mo ang Pilipinas, hindi mo nilustay ang pondo ng taong bayan na hindi mo alam kung paano ipaliwanag. Okay? Kung mahal mo ang Pilipinas, wag kang magsinungaling sa tao. Alam na ng taong bayan kung anong klaseng leader ka. Marami ang nagsisi ng mga Pilipino kung bakit ka sinuportahan. Kaya lamang po, sinuportahan ka dahil tandem ka ni PBBM. Pero kung hindi ka naging tandem ni PBBM, sa kangkungan ka pulutin, hindi ka mananalo. Yan lamang po. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, huwag kalimutan mag-share, like, at saka mag-subscribe. And please, don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag ako po ay mag-live at ako po ay mag-upload ng mga videos. From the bottom of my heart, maraming salamat po. Okay? And again, don't forget to join our community for economic purposes. At huwag kalimutan mag-skip. Okay? Huwag skip, ha? Huwag kalimutang manood ng ating mga advertisement. Okay? Pero kung medyo mahaba na, again, gaya ng mga pinagsasabi ko, pwede po ninyo yang i-skip. Pero kapag maliit, pwede po ninyong panoorin yan. Dahil po, whether we like it or whether we like it very much, we need to accept that as a social media influencers, we need also to earn revenue. Okay? Hindi po ako ipokrito na magpa-demure na hindi ko kailangan ng pera. Kailangan kong kumita sapagkat yan po ay mabubuhay ang channel natin. Siyempre, may mga maintenance, di ba? May mga may mga upgrading po tayo sa ating mga ginagamit sa pagbablog. So, very thank you po talaga sa inyong walang sawang pagsubaybayan. By the way, good news. Tayo po ngayon ay 133,000, road to 134,000. Salamat at mabuhay po tayong lahat. Tayo po ay mga munting tinig ng ordinaryong Filipino. Okay? Tayo po ay may munting tinig bilang ordinaryong Filipino sa bagong Pilipinas. Bye-bye!